Hataw Balita ngayon. Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 34 na minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-22 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Labardad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning sa iyo, Bernard. Good morning. Oh, handa na? Ataw na. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong umaga. Headlines. Simulan natin ang ating balitaan sa update tungkol sa Bagyong Francisco. Lalo pang lumakas ang Bagyong Francisco habang tinatahak nito ang direksyon ng north-northwest ng Philippine Sea. Batay sa huling Tropical Cyclone Bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 875 kilometers silangan ng Central Luzon at kumikilos sa direksyon ng hilagang-kanlurang bahagi ng bansa. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot naman sa 130 kilometers per hour at pagbugso ng 160 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, hindi inaasahan na magkakaroon ng direktang epekto sa bansa ang Bagyong Francisco. Gayunpaman, maaari nitong hatakin ang southwest monsoon o habagat na inaasahang magdadala ng malalakas na pagulan sa ilang mga lugar sa northern Luzon at Visayas ngayong araw ng Lunes hanggang bukas. Sa ngayon ay wala pang nakataas na wind signal warning sa alingmang lugar sa bansa, pero may posibilidad na isailalim sa wind signal number 1 ngayong araw ang silangang bahagi ng Cagayan, Babuyan Islands at Batanes. Abangan muli ang update tungkol sa Bagyong Francisco mamaya sa weather report ng Pag-asa. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng advisory ang Department of Environment and Natural Resources hinggil sa posibilidad ng pagguho ng lupa at pagbaha na maaaring maranasan sa ilang mga lugar sa bansa dahil sa epekto ng Bagyong Francisco. Sa post ng DNR MGB Geohazard Advisory, nakasaad na batay sa rainfall forecast ng Pag-asa sa susunod na 3 araw, maaaring umabot sa 470 na mga barangay ang maaaring makaranas ng landslide at mga pagbaha. Payo ng mga otoridad maging alerto sa pagtaas o pagbaba ng antas ng baha, bantayan ang mga lugar na malapit sa ilog at iba pang mga daluyan ng tubig. Maging alerto at agad na lumikas kung may anumang senyales ng paggalaw ng lupa, biglang pagtaas ng tubig at pagputik ng tubig baha. Agad na ipalam sa mga otoridad ng barangay kung makapansin ng mga bitak sa mga pader o kaya'y nakatagilid ang sahig o poste, lalo na sa mga tabing dagat o maburol na mga lugar. Hataw Balita ngayon. Okay, doon sa ating mga kababayan, hindi ho biro naman itong mga nangyayaring malalakas na pagulan, malakas na pagkulog, malakas na kidlat. Oo, Di ba bigla po? ang pagbuhos ng ulan. Kahapon, napakalakas ng buhos ng Kagabi, ulan. nabot ka ba? Abay, nasa bahay ako, pero I was talking to our engineer. Okay, si Engineer Adrian, yung engineer namin sa radio. Talaga naman, di ba? Ang lakas ng kidlat, ang lakas ng kulog, ang lakas ng ulan. Sabay-sabay sila. Ang sabi ng Pag-asa, ito'y epekto ng thunderstorms. Pag sinabing thunderstorms, ito ay biglaang malakas na pag-ulan. Minsan may kasamang pagkulog at pagkidlat. Ang lakas nga ng buhos eh. Aalis na sana ako noon eh. Pag mag-scooter ako, hinintay ko pa tumigla yung ulan. Ayan. Kaya ito po, sabi po ng DNR, nagbabala sila dahil
posible na magdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ayan, okay. Speaking of pagguho ng lupa doon sa ating mga kababayan, ano po? Ito, nakaranas po ng malakas na buhos ng ulan ang ilang bahagi ng Metro Manila kahapon, June 21. Sa post na binahagi ng netizen na si Brixton Lim Castro, makikita ang malakas na pagulan at pagbayo ng hangin sa may barangay Bahay Toro sa Quezon City. Ang hangin na tumulan guys, sinatangat guys. Grabe yung hangin eh. Grabe naman. Kita rin ang malakas na pagulan na naranasan sa may Marulas, Valenzuela. Sa kanyang ini-upload na video, maririnig ang malakas na pagkulog at pagkidlat. Oh my gosh! Oh my gosh! Ayon sa uploader, hindi niya mabatid kung tumama ang kidlat o may sumabog na poste ng kuryente dahil sa lakas ng ulan. Inakala naman ni Jason Mirasol, triste, na mayroon kasamang buhawi ang ulan na naranasan kagabi sa Malabon dahil sa sobrang lakas nito. Sa tindi ng pagulan na may kasamang malakas na hangin, nasira nito ang roll-up ng isang mall. Maisan. Sa Valenzuela, umapaw ang tubig sa kalsada dahilan para tumirik ang isang jeep at mahirapang makadaan ang mga motorista. Umabot naman hanggang sa hita ang taas ng baha sa barangay Pituazon sa Quezon City matapos ang malakas na pagulan kahapon. Dahil sa baha, na-stranded ang maraming mga motorista kagabi sa may Marulas, Valenzuela. Samantala, agad namang rumisponde kagabi ang MMDA Flood Control Team kung saan inalis na mga ito ang mga basura na bumaba sa mga drainage inlet. Dahilan para hindi dumaloy ng maayos ang tubig ulan na siyang nagdulot naman ang pagbaha sa ilang kalsada. Hataw Balita Ngayon. Ito yung sinasabi natin, Bernard, kahapon talaga naman po, ay shock na shock ako dahil nandoon ako sa, yung tinitirhan ko kasi, nasa ibabaw. Ibig sabihin, na yung pinakataas. Kaya talaga naman, ramdam mo yung kidlat, ramdam mo yung kulog, ramdam mo yung pagbagsak ng ulan. Sa madaling salita, tingnan nyo po yun, yung roll-on, roll-up nung isang small, nasira. Kita mo talaga kung gaano. May kasama pang hangin. Parang Napakalakas. Hindi mo akalaing walang bagyo. Parang may bagyo. Pero thunderstorm lang po yun, sabi ng Pag-asa. Ang isang nakita ko, Ani, bakit may mga binaha pa ring lugar sa Metro Manila? Prior to this incident, kasi sabi ng MMDA, di ba, ay nakapaglinis na ng mga nakaready na yung mga ating pumping stations. So, malamang dito, basurang bumara na naman yan. I think that's a good point also that you raised, no? Kasi kung nalinis na yan, ibig sabihin malinis. Malinis. Ibig sabihin, pwede nang dumalo yung mga, yung tubig, baha ng mabilisan. Sana. Sige. Pero siguro i-revisit ulit nila. Bakit? Ibig sabihin, may mga nakuha na naman mga basura. Basura yan. Yung mga Kahit basura ulit. nalinis na yung mga kanal, kahit gumagana pumping station kung sobrang daming basura, Ayan, kaya talagang magbabara yan. Dito panawagan natin muli sa ating mga kababayan. Let's help po. Sumunod tayo at makiusap tayo. Pakiusap natin doon sa ating mga kababayan. Sabi mo nga, nilinis na, pero andyan ulit ang baha. Okay, tulong tayo po. Let's cooperate na huwag na magtapon ng basura. Pangalawa, doon sa mga nakatira sa danger zone. Ayan. Ano yung mga danger zones na yan? Ilog, o kaya mga doon sa mga landslide prone area. They see to it na dapat hindi pwede dito yung behavior ng isang tao na wala siyang pakialam. Tama yun. Dapat disiplinado kayo, lalong-lalo na nakatira kayo doon sa mga danger zone at hindi pa kayo naman naaalis dyan para doon sa mga relocation niya. Kasi pag nakatira ka sa danger zone, isa sa mga patakaran ng gobyerno, may batas tayo na aalis mo sila, nilalagay mo sila sa ligtas na lugar. Yan. Pero hindi pa naman naaalis. So yung behavior
behavior nyo dapat maayos. Ano yung behavior? Disiplina. Hindi pwede dito yung wala kang pakialam. Tama yun, dahil buhay ang nakasalalay. Tapos, ang laging binabantayan dyan, Ani, yung mga nasa sinasabi sa danger zone, lalo na yung sa mga lugar na alam naman nila ang posible na magkaroon ng landslide o rock slide. Ang bilin lagi dyan ng mga otoridad, pagka sunod-sunod na pag-ulan, ibig sabihin nun, saturated na yung lupa. Ibig sabihin, babad na sa tubig. So anytime, pwedeng magkaroon ng pagguho ng lupa. Maaaring nung umulan ngayong gabi, hindi nagkaroon ng pagguho. Pero nasundan siya ng ibang araw pa na sunod-sunod na mga pag-ulan. Malaki na yung posibilidad na magkaroon ng landslide o rock slide pagka ganun. That's why, again, ang panawagan natin sa ating mga kababayan, baguhin yung kanilang behavior. At the same time, gusto natin makakita ng mga government officials, like for example, doon sa barangay level, kuha kayo, gamit kayo ng mga megaphone. Kulitin nyo yung mga mamamayan kasi ganun sila eh. Okay. Sa probinsya ganun, di ba sa po? Bicol. Oh. Merong nagpapatrolya tapos ano sila. Oh, ay alam mo, yung Bicol naman nakakatawa. We're proud. Ikaw, isang Bicolano. Ang binabanggit natin doon kasi yung isa sa mga programa ng gobyerno doon, LGU, na anytime, every time na mayroon mga extreme weather event, kailangan no casualty lagi. Yan. Yung target nila, no casualty. Kaya yung sa mga nakalagay sa mindset ng mga mamamayan na kailangan sumunod lagi doon sa direktiba ng LGU. Ayan, tama po. Para sa kaligtasan ng ating buhay. Pero dito sa Maynila, sana naman po tulong tayo sa disiplina sa pagtatapon ng basura. Samantala, bumagsak ang isang poste ng kuryente sa may bahagi ng Maysilo, MH Del Pilar, corner Yanga Street sa Malabon City sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan kagabi. Sa post ng Malabon City Government, pinayuhan ng mga motorista na iwasan muna dumaan sa nasabing kalsada at humanap muna ng alternatibong ruta habang hindi pa naiaayos ang natumbang poste ng kuryente. Ayon sa LGO, nakikipag-ugnayan na sila sa Meralco upang agad na maisagawa ang kinakailangang pagkukumpuni at maibalik ang daloy ng mga sasakyan sa lugar. Maring i-check ang Facebook page ng Malabon LGU para sa karagdagang detalye ng traffic rerouting. Hataw Balita ngayon. Sumampa na sa halos 1.6 million na mga individual ang naapektuhan ng tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa baybayin ng Maasim sa Sarangani noong June 8. Batay sa latest report na inilabas naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kahapon, June 21. Iniulat nito ang kabuang 1,599,315 na mga individual o katumbas ng 375,664 na mga pamilya mula sa Davao at Sorsogon region ang naapektuhan ng malakas na lindol. Marami pa rin ang nananatili sa mga evacuation center habang may iba pa ang nasa labas pa rin ng kanilang mga bahay. Samantala, umabot na sa 77 ang bilang ng mga naitalang namatay dahil sa malakas na pagyanig. Mayroon 1,339 na mga nasugatan habang may 31 pang nawawala. Paliwanag ng NDRRMC, nababago ang bilang ng casualties depende sa isinasagawa nilang validation at verification. Habang umabot na rin sa 1,356 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor o 1 billion. Ulitin natin yung figure, 1,356 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng infrastruktura. Hataw Balita ngayon. Muling bumisita si Vice President Sara Duterte sa mga kababayan natin na biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Dinalaw ng Vice Presidente ang mga kababayan natin mula sa Davao Occidental at Sarangani kahapon araw ng Linggo, June 21. Una niyang pinuntahan ang Ignacia A. Guillermo Central School sa Barangay Nuing Jose Abad Santos sa Davao Occidental, kung saan personal na inalamat kinamusta nito ang kalagayan at pangangailangan ng mga residente. Sunod naman niya pinuntahan ang Sarangani Municipal Hospital
at isang evacuation center sa Barangay Mabila sa Balut Island. Kinumusta rin ni BP Duterte ang mga pasyente na patuloy na ginagamot at nagpapagaling sa Philippine Emergency Medical Assistance Team Field Hospital sa Glan, Sarangani. Hataw Balita ngayon. Matagumpay na natagpuan noong June 18, 2026 ang labi na isang biktima na natabunan ng landslide mula naman sa barangay Kongan sa Glan, Sarangani. Sa post ng Philippine Coast Guard, ipinagmamalaki nito ang galing na ipinamalas ng kanilang Coast Guard working dogs na sina Thalia at Sane upang matunton ang kinaroroonan ng hinahanap na katawan. Agad naman ito-turn over ang na-recover na labi sa mga kinaroroon o kinauukulang otoridad. Katawan ng PCG sa isinagawang search and retrieval operations, ang Bureau of Fire Protection, Municipal DRRMO at iba pang rescue units. Hataw Balita ngayon. Ito na sa mga nagtatanong at nag-aabang, lalo na po yung mga mangingisda dyan sa Bulacan. Sa iba pang balita, abiso po sa mga motorista dahil inaasahang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo, kasunod ng mga development sa pagitan ng US at Iran. Batay sa forecast ng Department of Energy, maaaring magkaroon ng 8 hanggang 10 piso kada litro na bawas sa presyo ng diesel. Habang nasa 4 na hanggang 5 piso kada litro naman ang inaasahang tapya sa presyo ng gasolina at 9 na piso hanggang 11 pesos ang rollback sa kerosene. Mamaya ay inaasahang i-anunsyo ng Department of Energy ang final oil price adjustment na siya namang ipatutupad bukas araw ng Martes, June 23. Hataw Balita ngayon. Ayun, kaya ako binanggit yung mga nag-aabang na mga isda dyan sa Bulacan, yung mga namamalakaya dyan sa Manila Bay. Lagi nagtatanong kasi isang grupo doon sa akin na ano ba balita ngayon, may rollback ba? Kasi yung isang bangkang malaki na namamalakaya ani, kumukonsumo sila ng 890 liters ng diesel. Halos buong 900 maghapon? liters. Hindi na buong maghapon yun. Halos abutin na sila ng linggo sa dagat. Okay. Tapos may bangka lang na pabalik-balik na naghahatid nung Mga nahuli nila. mga nahuli nila. Pero yung malaking bangka, naiiwan yun sa dagat. So imagine halos 900 liters ng diesel. So how much is that? Kaya kung ang rollback 10 piso, malaki-laking halaga Kahit yun. pa paano, di ba po? Oo. Pero mukhang, I do not know kung magtutuloy-tuloy yan kasi lately may report, di ba? Ayan, mamaya kasi abangan nila sa global news natin. Mukhang Oo. napurnada na naman tong usapang pangkapayapaan dahil sinara na naman daw tong Strait of Hormuz. Sana naman, agad ma-aksyonan to, ani, dahil kumbaga nakahinga na tayo Oo nga, tuwan-tuwa tayo last week paggising mo sa isa umaga ng Saturday. Kasi Siguro tingnan mo naman yung response ng market, Correct. halos 10 pesos agad ang magiging bawas. agad-agad. di ba? Paano ngayon ganito na, naku, wag naman sana magtuloy-tuloy ito. Natutuwa nga sila, di ba? Yung announcement ng DOE before, you wait for 6 months to 1 year. Pero nakita natin, kahit na sinabihan tayo na 6 months to 1 year, parang tuloy-tuloy yung mga pagbaba, di ba po? Ito Nakakatuwa. malaki to, 8 pesos to 9 pesos per liter sa diesel. Ang laking matitipid dito. Yun lang jeepney driver na kumukonsumo ng 30 liters. Yung ordinary jeepney, kung 30, sabihin mo nang makakatipid ka ng 10 pesos, magkano? 300 din. Ay, pambili ng bigas yun, ilang kilo yun, di 300 ba? pesos din yung madadagdag sa kita mo dahil dito sa bagong rollback. Imagine ko, nag-aaral yung mga bata ngayon, pwede nang pambaon yan, di ba po? So, sana po ay inaasahan natin na mabago. Baka pagising natin ay nabinuksan na ulit. Ano Ay, po? sana po. Eto, inisyuhan na po ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO ang isang government vehicle na lumabag sa batas trapiko. Sinasabing hindi huminto ang isang Toyota Fortuner na mayroon red plate sa kabila ng pulang ilaw sa traffic signal. Napag-alaman din na expired na ang rehistro ng nasabing sasakyan. Dahil dito, pinagpapaliwanag ng LTO ang mga kinatawan na sangkot na ahensya. Ngayon din ang driver ng naturang sasakyan.
Kapag napatunayan ang paglabag, posible silang maharap sa reckless driving, failure to give proper signal, compulsory registration of motor vehicle, disregarding traffic signs at improper person to operate a motor vehicle. Hataw Balita ngayon. Ito po, pasintabi sa ating mga kasambahay, may maselang content po ang susunod naming ibabalita. Gabayan niyo po ang inyong mga anak sa panonood nito. Ipinagutos na ng pamunuan ng Philippine National Police sa Police Regional Office sa Calabarzon at Cavite Provincial Office ang dagdag na presensya ng mga pulis sa mga paaralan. Ito po'y kasunod ng naitalang dalawang magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa loob ng eskwelahan. Unang naitala ang stabbing incident sa isang private school sa Cavite noong June 16 na kinasasangkutan ng isang grade 8 student at ikinasugat ng 7 grade 5 student. Habang nitong June 19, isa na namang insidente ng pananaksak ang nangyari sa isang eskwelahan sa Cavite City, kung saan parehong grade 11 students ang biktima at ang suspect. Batay sa investigasyon, sinasabing matagal nang may alitan ang dalawa. Bago pa mangyari ang pananaksak noong Biyernes, sinasabing nagkainitan muna ang suspect at ang kaibigan ng biktima na nauwi sa hamunan ng suntukan. At nang magkaharap-harap na sila, dito na bumunot ng kutsilyo ang suspect at inatake ang biktima na nagtamo ng sugat sa kanyang kamay at likod. Agad naman siyang dinala sa ospital habang nadakip naman ang suspect. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., lubhang nakakabahala ang magkakasunod na stabbing incident sa loob mismo ng mga paaralan sa Cavite. Dahil dito, mas pinahigpitan pa ang pagpapatrolya at pagbabantay ng mga pulis sa paligid ng mga eskwelahan, pati na ang pagpapatupad ng mga preventive measure sa pakipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Ayon sa PNP, kapwa itinuturing na isolated cases ang dalawang insidente na pawang kinasasangkutan ng mga minor de edad. Hataw Balita ngayon. Nakakalungkot yung balita na ito, Ani, dahil it involves yung ating mga anak, yung mga minor de edad. At ang insidente ay nangyayari pa sa itinuturing na pangalawang tahanan. Dahil ito na itinuturing pangalawang tahanan ng mga mag-aaral dahil pagkatapos ng bahay, diretso eskwela, maghapon sila halos doon o kalahating araw. Nakakalungkot lang po na mababalitaan nating meron ganito. And I think tama yung una, yung aksyon ng PNP, pero hindi kaya ng PNP lang. Dapat yung ibang ahensya ng gobyerno maalarma na. Hindi naman siguro masama na maging mag-react tayo agad dito, Ani, dahil kailangan na pong aksyonan at makot ang atensyon ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno patungkol dito sa insidente na ito. I think that's correct yung sinasabi ninyo. Kasi yung kaligtasan sa mga mag-aral, sa loob mismo ng silid-aralan, seryosong bagay yan na dapat bigyan ng pansin. Hindi sapat na visible yung gwardiya. Tama. Dapat higpitan. Ano yung mga dapat gawin dito? I'm sure may mga programs din yung DepEd na dapat nilang paghusayin, di ba po? Intensify yung pagpapatupad kung meron man sila. Yes. Kasi ang balita natin, I do not know. Di ba? Mayroon kasi mga problema. Minsan nag-aaway-aaway yung mga bata, nag-uumpisa doon sa mga bullying. So anong kinakailangan dito? Dapat marunong magtukoy. Kung red flag na ba yan? Yung batang yan. Tama. Pero paano mo ito magagawa? Kung ang isang guro ay occupied masyado, Loaded ng trabaho. how many % ang may mga school yung guidance counselor? Guidance counselor. Di ba po? Ilang porsyento lang ang mayroon, di ba po? This is very important. Ano yung program nyo? Yung safety programs ng school. Mayroon ba kayo bago pumasok talagang sapat? Mayroon kayong metal detector. It's very important. Sabi niyo nga before, kapag crowded yung school at mano-mano yung pag-check mo,
makakapasok yung mga matatalas na mga gamit, lalo na kapag nagkainitan. Sa mga bata kasi, hindi mo naman maiiwasan, di ba, na magkaroon ng argumento. May mga bata na hindi ganun yung behavior nila, yung disiplina nila, yung upbringing sa pamilya. Baka Tama yan, isang kakaiba factor din. yun. Di ba? O kaya yung bata, madaling magalit, hindi ito na-address ng mga magulang. So at least doon pa lang sa bahay, dapat natitrain din yung mga bata ng mga magulang para pagdating doon sa school, prepared na yung mindset nila na kapag napaaway ka, may makulit kang klase, huwag makikipag-away. Ganito yung gagawin mo. Dapat ganun yung training sa bahay pa lang. Kasi hindi maiwasan yung mga kakulitan ng bata, but at the same time, may programa talaga yung school dyan. So anong kailangan natin dyan? Reviewin nyo kung anong dapat natin ayusin dyan. Kung kailangan yung participation ng PNP, of course, doon sa opening ng klase, may PNP. But again, we need this. Kailangan yung disiplina and of course, matingnan kung sino yung mga estudyante na mahilig magbully. Baka yan ang pinag-uumpisahan ng mga away, kaya napipilitan gumamit ng mga kutsilyo galing sa bahayan. Di ba po? Ba't nung kasi nakarating yung kutsilyo sa paaralan? Correct. Ayan, hindi ito nabantayan doon sa bahay. At yung mga bata, hindi masyadong nababantayan din ng mga nanay. Siyempre, pag busy. And of course, yung psychosocial briefing doon sa mga bata. This is very important. Tama yun. Siguro ma-revisit din ng DepEd kung yung programa nila ay napapatupad. I'm sure meron ng DepEd na programa patungkol dito, pero ang tanong is, naipapatupad ba ng maayos sa mga paaralan? Dapat may address to dahil hindi na natin dapat hintayin na masundan pa ito. I'm sure may gagawin o may ginagawa ng paraan yung DepEd, pero dapat siguro madagdagan pa yung maituro sa mga kabataan. Ano yung mga hindi magagandang idudulot sa kabataan pagka tayo ay ganito, nambubuli o nangaaway. At the same time, anong kahinatnan mo pag na-involve ka na sa krimen? Yes. Dapat yan, ipaliwanag ng mga magulang. Baka nakakalimutan ng mga kabataan ngayon na bata naman ako, minor de edad ako. pero kukunin ka muna ng DSWD. Pag sapat na yung panahon mo, makukulong ka din. yun, Diba? baka nakakalimutan ng mga kabataan, hindi napapaalala sa kanila. May pananagutan po sila sa batas. At hindi pwede na exempted ka dahil minor ka. Baka dapat kailangan ipaalala muli sa mga kabataan yan. That's correct. So itong usaping ito ay dapat pagtutulungan ng magulang, pagtutulungan ng paaralan, pagtutulungan ng komunidad. Ayan, tama po yan. Kaya sana po, wag nang masundan yung insidente na ito. Okay, this time, sa pagpapatuloy ng ating hataw balita ngayong umaga, magpapatupad po muna ng online class ang private school sa General Trias, Cavite, kung saan nangyari ang stabbing incident noong June 16. Batay sa advisory na inilabas ng Bethel Academy of General Trias Incorporated, pansamantala muna magsha-shift sa online classes ang buong paaralan simula ngayong June 22 hanggang June 26. Ito ay upang magkaroon ng panahon ang pamunuan ng paaralan na makapaghanda ng mga polisiyang ipatutupad upang maiwasan na maulit ang kahalintulad na insidente. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, batid nila ang hirap at pag-aalala ng kanilang mga estudyante at mga magulang dahil sa pangyayari. Muli naman silang humingi ng pangunawa at paumanhin bunsod sa insidente. Nakauwi na kahapon sa Pilipinas ang 21 Pilipino na naidetine sa Russia. Kabilang ito sa naging resulta ng naging pag-uusap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit noong nakaraang linggo. May hataw na balita si Nel Maribuhok. Nung nalaman po namin na dumating si President Bogdan Marcos sa Kasan, sabi ko po doon sa room talaga namin, Lord, ihulog mo na po ang miracle ngayong nandito po yung presidente namin sa Russia. Ginaumagahan talaga po, talagang nandyan na yung balita na sabi, pack all your things and you go home. Sabi ko ng mga security doon sa detention. Ba't ako wala pa dyan? Ano to pangalan? Grabe po ang saya namin. Overjoyed po kami lahat. Nagsisigawan, naghihiyakan.
sa tuwa po na natugunan na po yung matagal pong panalangin ng lahat na makauwi na po kami. Hindi inaasahan ng mga Pilipinong nakadetine sa Irkutsk, Russia na agad silang makakauwi ng Pilipinas matapos ang 9 na buwan na pagkakadetine doon. Ito ay matapos ang naganap na pag-uusap ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia noong June 19, kung saan personal na sinabi ni Pangulong Marcos sa Russian President ang kaso ng mga naturang Pilipino. Kaya sila napalabas na bigla-bigla. Ito yung request ng Pangulong Marcos na nagpunta siya, nandun siya sa Kazan, which is south of the Russian Federation. Lahat sila babae. I think 2 lalaki lang sa 24. What happened now, yung pagpapalabas sa 24 na mga kababayan natin, this is I think the first time na the next day, nung ni-request ng Pangulo, the next day lumabas, pinalabas sila. I think this is also testimonial of the kind of relations that we have started and probably evolving and developing. Dumating sila sa Pilipinas ng 2 batch. Ang unang 6 na Pilipino na dumating ay winelcome ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. At ang huling grupo ng 18 Pilipino ay sinalubong naman ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Ayon kay Secretary Kakdak, ipinag-utos na ni Pangulong Marcos na tulungan ang mga nakauwing Pilipino mula sa kanilang pag-uwi sa kanilang probinsya hanggang sa matulungan sila sa kanilang paghahanap buhay. Pinag-utos din ng Pangulo na bigyan ng pantawid na tulong pinansyal. So merong binigay sa kanila. But ang isang direktiba rin ng Pangulo ay tulungan sila sa pangkalahatan. So merong employment or livelihood assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Ilalaan yan for the next few days. At yung TESDA training, kung pinakailangan magsanay sila sa TESDA. Ang mga naturang Pilipino ay illegal umanong nakapasok sa Russia sa pamamagitan ng sinasabing illegal recruiter. Matapos ang pagbusisi sa kaso, kinumpirma ng Russian authorities na walang anumang kaso na isinampa laban sa mga Pilipino at agad na inayos ang kanilang deportation. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng dagdag na 3 billion pesos na pondo upang mapalakas ang repatriation at reintegration program ng Department of Migrant Workers. Ito ay para sa mga Pilipinong naapektuhan ng gulo sa gitnang silangan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ang dagdag na pondo ay gagamitin upang tustusan ang buong proseso ng repatriation program mula sa tulong pagkatapos ng pag-aalis hanggang sa mga biyahe pag-uwi at sa reintegration. Sa datos ng Malacanang, as of June 17, mayroon ng 10,446 na mga Pilipino ang ligtas nang nakauwi sa Pilipinas mula nang sumiklab ang digmaan sa Middle East. Global News. Muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz kasunod ng nagpapatuloy na pag-atake ng Israel sa Lebanon sa kabila ng umiiral na tigil putukan sa pagitan ng Israeli Defense Force at grupong Hezbollah. Tinutulan naman ito ng Estados Unidos at iginiit na nananatiling bukas ang mahalagang ruta. May hataw na balita si Noel Poliarco. Idineklara ng Iran ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz ilang araw lamang matapos mapirmahan ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Tehran at Washington. Giit ng Tehran, napilitan nitong muling isara ang mahalagang daanan ng mga barkong may dalang langis matapos magpatuloy ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon. Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. Due to the crimes of the Lebanon and the violation of the U.S. commitments regarding the ceasefire, the Strait of Hormuz is closed to all vessels again. It is emphasized that the Strait of Hormuz is closed. All vessels are ordered to not approach the strait. Nauna nang nangako ang Tehran na muling bubuksan ng Hormuz sa ilalim ng Memorandum of Understanding o MOU.
Gayunman, nagbago ang posisyon nito matapos ang panibagong pagsiklab ng karahasan sa Lebanon. Noong Biyernes, naglunsad ang Israel ng malakihang airstrike sa timog ng Lebanon matapos mapatay ang 4 nitong sundalo sa labanan kontra Hezbollah. Umabot sa mahigit 80 ang nasawi sa mga pag-atake ayon sa mga otoridad sa Lebanon. Bilang tugon, nagdeklara ang Estados Unidos at Qatar ng panibagong tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ngunit wala pang isang araw ang nakalipas nang muling magpalitan ng pag-atake ang magkabilang panig. Ayon sa Israel Defense Forces, mahigit 50 rocket at projectile ang inilunsad ng Hezbollah laban sa mga pwersa nito sa timog ng Lebanon. Hezbollah once again attacked IDF soldiers operating in southern Lebanon to protect Israeli civilians. We lost 4 of our soldiers. They were killed while protecting their country. Sinabi ng Israel na ang mga pag-atake ng Hezbollah ang dahilan kung bakit nito ipinagpatuloy ang mga operasyong militar sa Lebanon. Giit ng Tel Aviv, ipinagtatanggol lamang nito ang sarili laban sa mga banta sa kanilang seguridad. These attacks by Hezbollah are violations of the ceasefire. They prove that Hezbollah's goals remain the same, to remain on Israel's borders and to plan and carry out attacks on our civilians. Ngunit binalik ng Hezbollah ang paratang at sinabing ang Israel ang unang lumabag sa tigil putukan matapos umano nitong subukang pumasok sa Ali Taher Hills malapit sa Nabatie. Sinabi rin ng grupo na may buo itong karapatang gumanti sa anumang pag-atake mula sa Israel. Samantala, tinutulan ng Estados Unidos ang anunsyo ng Iran na sarado ang Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command, nakapaglayag pa rin sa nasabing ruta ang dose-dosenang mga commercial vessels sa kabila ng babala ng Iran. Tinatayang mahigit 17 milyong bariles ng langis ang dumaan sa Hormuz sa loob lamang ng isang araw. Sa kabila nito, wala ring nakitang maraming bagong sasakyang pandagat na papasok sa strait matapos ang anunsyo ng Iran. Nananatiling kritikal sa usapin sa negosasyon ng Iran at Estados Unidos ang malaya at tuluyang pagbubukas ng Strait of Hormuz na dinadaanan ng malaking bilang ng mga barkong nagdadala ng mga langis sa iba't ibang mga bansa. Kaya't ang anumang pagkagambala sa rutang ito ay maaaring magdulot ng panibagong pagtaas ng presyo ng langis at enerhiya sa pandaigdigang pamilihan. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Samantala, nagsimula ang formal na negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa Bergenstock, Switzerland, kung saan personal na dumalo ang mga delegado ng dalawang bansa. Kasunod ito ng pagpapaliban noong Biyernes ng nakatakdang pag-uusap dahil sa muling pagsiklab ng karahasan sa Lebanon sa pagitan naman ng Israel at Hezbollah. Sa pulong, inaasahan mapagkakasunduan sa loob ng 60 araw ang mga issue kaugnay ng nuclear program ng Iran, pag-aalis ng mga sanctions sa seguridad sa rehiyon at ang pangmatagalang pagpapatupad ng tigil putukan sa gitnang silangan. May hataw na balita si James Bontuyan. Dumating na sa Switzerland ang mga delegado ng Iran at Estados Unidos para sa formal na negosasyon. Layo nitong bumuo ng pangmatagalang kasunduan sa loob ng 60 araw matapos ang paunang Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan noong nakaraang linggo. Sa panig ng Iran, dumating noong Sabado ng gabi sa Bergenstock Resort ang parliamentary speaker na si Mohammed Bagher Ghalibaf at Foreign Minister Abbas Araghchi. Sinalubong sila ng mga Swiss officials at agad na nakipagpulong sa mga tumatayong mediator ng negosasyon kabilang si Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. Ayon sa Iranian Foreign Ministry, igigit nila ang agarang pagpapatupad ng mga napagkasunduang obligasyon sa ilalim ng MOU. Sa panig naman ng Estados Unidos, pinangunahan ni US Vice President J.D. Vance ang delegasyon. Kasama niya ang Special Envoy na si Steve Witkoff at si Jared Kushner na nauna nang dumating sa Switzerland upang asikasuhin ang mga teknikal na detalye ng negosasyon. Bago formal na magsimula ang pulong, nagtungo ang matataas na delegado sa isang silid kung saan gaganapin ang pag-uusap.
Kapansin-pansin din na ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada na nagtipon sa iisang kwarto ang mga pinakamataas na kinatawan ng pamahalaan ng Estados Unidos at Iran para sa direktang negosasyon. Ayon sa mga opisyal, hindi pa nangyayari ang ganitong high-level talks sa pagitan ng dalawang bansa maliban sa mga pag-uusap na pinangungunahan ng Pakistan sa nakalipas na ilang buwan. This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. Ayon kay United States Vice President J.D. Vance, ang pagharap ng dalawang panig ay mahalagang hakbang upang malampasan ang ilang dekadang alitan sa pagitan ng Washington at Tehran. Layunin aniya ng negosasyon na magbukas ng panibagong yugto ng ugnayan sa gitnang silangan at maghanap ng mga praktikal na solusyon sa mga isyong matagal ng pinagtatalunan. What we're trying to accomplish here is something very simple. Through diplomacy, through working together, to transform the Middle East, where Iran and the Gulf have been at war with each other, or at least have had very unfriendly relations, where Iran has been a driver of regional instability. Ayon pa kay Vance, malaki na ang naging pag-usad mula ng malagdaan ng paunang kasunduan. Seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. These things are always a little bit messy. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. If you go back to 3 weeks ago to 3 days ago, additional progress has been made. Kabilang sa magiging pinakamahirap na parte ng negosasyon ang usapin sa nuclear program ng Iran, pagbubukas ng Strait of Hormuz, gayon din ang nagpapatuloy ng opensiba ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Ayon kay Vance, nais ng Amerika ang makamit hindi lang ang kapayapaan sa Iran kundi maging sa buong rehiyon. Bagamat aminadong hindi madaling maaabot ang nais na resulta, umaasa itong magkakaroon ng positibong bunga ang ginagawang mga pag-uusap. We're all working towards regional peace. There, of course, are going to be sometimes disagreements about precisely how to get there, but I actually feel great about where we are in Lebanon. There's still some additional wood to chop, but we're going to keep on working at it. Samantala, nagbabala naman si US President Donald Trump na dapat itigil ng Iran ang pagsuporta sa mga armadong grupong kaalyado nito sa Lebanon. Sa isang social media post, hiniling ni Trump na agad napigilan ng Iran ang mga pag-atake ng mga proxy forces nito at nagbabala na maaari nitong harapin ang panibagong hakbang mula sa Washington kung hindi matutuloy ang kasunduan. Nagbabala rin siya na maaaring magpataw ang Estados Unidos ng sariling toll o singil sa Strait of Hormuz kung mabibigo ang mga negosasyon at hindi masusunod ang mga napagkasunduan. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling kumpiyansa si Vance na maaaring magbunga ang mga pag-uusap kung magiging handa ang magkabilang panig na magbigay ng mga kinakailangang kompromiso. Peace is never easy. Peace always requires a little bit of work. It always requires a little bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace. Binigyan din niya na hindi agad masosolusyonan ng pulong ang lahat ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang bansa. What today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues, and get to a better tomorrow. Ang magiging resulta ng mga pag-uusap sa loob ng susunod na 60 araw ang magsisilbing batayan kung ang paunang MOU ay magiging ganap na kasunduan o pangkapayapaan o mananatiling isang pansamantalang pagkaunawaan lamang sa pagitan ng dalawang magkalabang panig. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Itinigil na ng mga otoridad sa Crimea ang pagbebenta ng langis sa publiko matapos na lumala ang kakulangan ng sa supply dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil facility at supply routes ng Russia. Kasabay nito, nagbabala ang Ukraine na naghahanda ang Moscow ng panibagong malakihang pag-atake. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Sinuspinde ng Russian-backed authorities sa Crimea ang pagbibenta ng langis at fuel sa mga individual at pribadong negosyo habang lumalala ang kakulangan sa supply sa rehiyon.
Ayon kay Crimean Governor Sergei Aksyonov, tanging mga ahensya ng pamahalaan at mga serbisyong mahalaga sa operasyon at seguridad ng Crimea ang papayagang makabili ng fuel. Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. Bago pa man ang ganap na suspensyon, nagpapatupad na ang mga otoridad ng rasyon sa pagbebenta ng langis dahil sa patuloy na pagkagambala sa mga supply routes. Sinisi ng Moscow ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil depot, refinery at mga pasilidad na ginagamit sa transportasyon ng langis sa mga nasasakop nitong teritoryo. Kamakailan lamang ay tinamaan ng mga Ukrainian drone ang isang oil depot sa Kerch sa Crimea at isa pang pasilidad sa Krasnodar region ng Russia. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, bahagi ito ng kampanya ng Kiev upang pahinain ang kakayahan ng Russia na tustusan ang digmaan. Українських далекобійних санкцій виконуються. Тривають і наші мідл-страйки щодо воєнних цілей на тимчасово окупованій території України. Важливо, що це дійсно впливає на російську військову логістику. Ipinaliwanag ni Zelensky na nakatutok ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis dahil ito ang isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng pondo ng Russia para sa patuloy nitong operasyong militar. Sa kabila nito, patuloy naman ang pag-atake ng Russia sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Umabot sa hindi bababa sa 6 ang nasawi sa magkakahiwalay na pag-atake sa Zaporizhia, Sumy at Kherson, habang ilan pang sibilyan ang nasugatan. Dahil dito, naglabas ng babala si Zelensky sa mga mamamayan ng Ukraine ukol sa inaasahang panibagong malakihang pag-atake ng Russia. Зараз нова тривога в Києві. Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог. Росіяни підготувались до нового масовного удару. Будь ласка, бережіть себе. Ayon sa Pangulo ng Ukraine, dapat maging mapagmatsyag ang mga residente dahil posibleng targetin muli ng Russia ang mga pangunahing lungsod kabilang ang Kiev. Nagbabala rin ito na posibleng masangkot ang Belarus sa digmaan ng Ukraine at Russia na maaaring umunong magpalala pa ng sitwasyon sa rehiyon. Ang Belarus ay bansang matatagpuan sa hangganan ng Ukraine at Russia. Sinasabing ginagamit ng Russia ang naturang teritoryo para mag-install ng mga military equipment на гагамітин laban sa Україна. Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї, для бронетехніки, для ракетних систем. І також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, це все втягування. Втягування Білорусі в війну. Україна не хоче цього. Habang patuloy ang mga pag-atake, iginiit ni Zelensky na hindi titigil ang kanilang operasyon hanggat hindi natatapos ang pananakop ng Russia. Sa kabila ng mga panawagan para sa tigil putukan, nananatiling malabo ang pag-usad ng mga usaping pangkapayapaan habang patuloy ang pagpapalitan ng pag-atake ng magkabilang panig. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Lumalalim naman ang tensyon sa pagitan ni US President Donald Trump at Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Sa kanyang Truth Social, kinwestiyon ni Trump ang popularidad ni Meloni sa Italy at humihina umanong suporta ng publiko sa kanya dahil sa hindi pagsuporta sa mga hakbang ng US laban sa nuclear program ng Iran. Bilang sagot, iginiit ni Meloni na walang basihan ang patuloy na pag-atake ni Trump at hindi nito dapat pakialaman ang kanyang popularidad. Pinasinungalingan din ni Meloni ang parataan ni Trump na nakiusap siya ng paulit-ulit para magpa-picture kasama ang Pangulo ng Estados Unidos sa naganap na G7 Summit sa France.
Matagal nang mahidwaan ang dalawang leader kasunod na mga pagkakaiba nila ng mga pananaw sa iba't ibang issue katulad ng usapin kaugnay sa Iran at paggamit ng mga military facility ng Italia. Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai. Hataw Balita ngayon! Iginit ni US President Donald Trump na magre-resign na si British Prime Minister Keir Starmer sa gitna ng kinakaharap na pressure nito sa politika. Sa kanyang social media post, binatikos ni Trump si Starmer dahil sa aniyay pagkabigo nito sa mga issue ng imigrasyon at enerhiya. Sa kabila nito, walang kumpirmasyon mula sa Downing Street na may nakatakdang pagbibitiw si Starmer sa kanyang pwesto. Ayon sa tanggapan ng punong ministro, nananatiling nakatuon si Starmer sa pagganap ng kanyang tungkulin at paglilingkod sa bansa. Hataw Balita ngayon! Naghihigpit na ng paghahanda ang New Zealand matapos makumpirma ang unang kaso ng nakamamatay na H5N1 bird flu sa mainland Australia. Nagbabala naman ng mga eksperto na dapat agad i-update na bansa ang mga pandemic preparedness plan nito habang patuloy na kumakalat ang virus sa iba't ibang panig ng mundo. May humahataw na balita si Early Briones. Nababahala ang epidemiologist na si Michael Baker na maaaring hindi sapat ang kasalukuyang paghahanda ng New Zealand kung sakaling makarating sa bansa ang H5N1 bird flu virus. Dahil dito, nanawagan siya sa pamahalaan na agarang palakasin ang mga hakbang nito kontra pandemya. Ito ay matapos makumpirma ng mga otoridad sa Western Australia ang unang kaso ng nakamamatay na H5N1 bird flu sa mainland Australia matapos matuklasan ito sa isang brown escua o migration seabird. Ito ang kauna-unahang kaso ng H5N1 sa kontinente ng Australia sa kasaysayan. Ang H5N1 ay isang uri ng highly pathogenic avian influenza o bird flu na mabilis kumalat sa mga ibon at maaari ring makaapekto sa ilang uri ng mga mammals tulad ng mga seal at iba pang wildlife. Ito rin ang parehong strain na pumatay ng milyong-milyong mga ibon at libu-libong marine mammals sa buong mundo noong 2021. Ayon kay Baker, ikinababahala nito ang desisyon ng New Zealand na tanggihan ang pinakabagong World Health Regulation revisions kung saan hindi obligado ang bansa sa mas mabilis na pag-uulat ng mga kaso sa panahon ng pandemya at hindi rin kailangang sumunod sa mga bagong preparedness standard ng WHO. Dagdag pa ni Baker na kailangang balikan ng pamahalaan ang nasabing desisyon upang makatulong sa pandaigdigang pagsisikap na tigilan at kontrolin ang mga banta ng mga susunod na pandemya. Samantala, sinabi naman ni New Zealand Minister for Biosecurity, Andrew Hogarth, na handa ang pamahalaan katuwang ang Health New Zealand, Ministry for Primary Industries, Department of Conservation at mga lokal na pamahalaan kung sakaling makapasok ang virus sa bansa. Sinabi rin ni Hogarth na mababa pa rin ang tsansa ng pagkahawa sa mga tao. Subalit pinayuhan ng publiko na iwasan ang mga may sakit o patay na wildlife, panatilihing malinis ang mga gamit sa labas ng bahay, at agad iulat ang mga kahina-hinalang pagkamatay ng mga ibon. Bagamat bihira ang mga kaso sa tao, nakapagtala na ang World Health Organization ng halos 1,000 human cases ng H5N1 mula 2003, kung saan halos kalahati sa bilang na ito ang namatay. Iginiit naman ni Baker na patuloy na nagbabago ang mga virus sa paglipas ng panahon, kaya ito na ang tamang oras para palakasin ng New Zealand ang mga hakbang nito laban sa posibleng panibagong pandemya. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Nagdeklara ng state of emergency ang Los Angeles sa Amerika habang patuloy ang pag-apula sa malaking sunog sa isang warehouse na nagsimula pa noong Miyerkules. Ayon sa mga otoridad, lumala ang sitwasyon dahil sa nasusunog na foam insulation, posibleng pagtagas ng ammonia at pagkatunaw ng mga solar panels sa gusali.
Umabot na sa maraming bahagi ng lungsod ang makapal na usok kaya pinayuhan ng mga residente na limitahan ang paglabas. Nagbukas din ng mga relief center para sa mga residenteng apektado ng usok bagamat inalis na ang naunang shelter-in-place order sa ilang lugar. Nananatiling nakatuon ng mga otoridad sa mga posibleng pangmatagalang epekto ng insidente sa kalusugan ng mga residente habang patuloy pa ring nasusunog ang warehouse. Hataw Balita ngayon. Isang paraglider ang sumabit sa isang mataas na tower crane habang lumilipad ito sa Nanchong, Sichuan sa China. Nakita sa mga video ng mga saksi ang paraglider na nakabitin sa crane katabi ng isang tulay. Agad namang rumisponde ang mga bombero at gumamit ng mahabang hagdan upang marating at mailigtas ang paraglider. Ayon sa mga lokal na otoridad, ligtas na nasagip ang paraglider pilot at walang naitala ang malubhang pinsala matapos ang insidente. National News. Itutuloy ngayong araw ang pre-trial conference para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang mamarkahan ang mga ebidensya na may kinalaman sa alegasyong mali paggamit ng confidential funds at hindi may paliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. May hataw na balita si Rosalie Cos. Ngayong araw nakatakdang isumite ng House Prosecution Panel at Defense Team ni Vice President Sara Duterte ang kanilang komento kaugnay ng stipulation process. Ipagpapatuloy din ang pre-trial conference sa pagitan ng dalawang panig sa pangunguna ng clerk ng Senate Impeachment Court na si Attorney Renato Bantug. Kasabay nito, mamarkahan ang mga ebidensyang may kinalaman sa articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo na umano'y maling paggamit ng confidential funds at hindi maipaliwanag na yaman. Ayon nito mismo kay Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Sa dalawang articles, may pinakamaraming documentary evidence at mga testigo ang prosekusyon. That is anticipated because we have voluminous exhibits pagdating po dito sa unexplained wealth at saka sa confidential fund. And that is why babalik po tayo sa Monday to proceed with the marking of our exhibits. Sana matapos at the end of the day on Monday, no? Pinabulaanan naman ng House prosecutors ang ulat na may nangibabaw o nanaig sa ginawang pre-trial conference noong nakalipas na Huwebes, June 18. Ayon kay House Prosecution Panel member at Akbayan Party List Representative Shell Jokno, normal lang na magkaroon ng magkakasalungat na pananaw sa pagitan ng dalawang panig, subalit wala naman aning nangyaring kakaiba. Pinabulaanan din ng isa pang miyembro ng House Prosecution na si Bicol Saro Party List Representative Terry Riton ang ulat na kinain umano ng buhay ng Lead Defense Counsel ni VP Duterte na si Attorney Sheila Sison, si Lead Public Prosecutor Luistro. Tinuliksa rin ito ang nagpapakalat ng umano'y kwento. Anya, lumpia ang kinain matapos ihain ng Senate Impeachment Court para sa dalawang panig sa kasagsagan ng pre-trial conference. Umaasa naman ang isang miyembro ng liderato ng Kamara na haharap si VP Duterte sa gagawing paglilitis sa kanya. Kung ikaw yung tinuturo, ikaw yung hinahanapan na sagot, maganda na lang manggaling sa coming from the horse's mouth, sabi nga nila. If you're putting yourself in a higher standard, kunwari ako, tatakbo ako na presidente o vice president ng Pilipinas, may obligasyon ka sa taong bayan na sumagot. You're held to a higher standard than regular people, regular politicians. Hinalal ka dyan eh. Sagutin mo yung taong bayan. Pinaghahandaan na rin ng House Prosecution Panel ang inaasahang pagtutol ng defense team ni VP Duterte sa gagawing pagpresenta sa korte ng mga testigo at ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. Sa July 6 mag-uumpisa ang impeachment trial kay VP Duterte. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Sisikapin ng Senado na tapusin na ngayong araw ang pre-trial conference. Ito'y bilang bahagi na rin ng paghahanda ng impeachment court sa nalalapit na impeachment trial sa Hulyo. May humahataw na balita si Jed Neresina.
Target tapusin ngayong araw ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference na nauna ng sinimulan noong nakaraang Huwebes, June 18. Ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., puspusan na ang paghahanda ng Senado para sa nakatakdang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na July 6. At upang umabot sa timeline, sinisikap ng Senado na matapos ngayong Lunes ang pagmamarka sa mga ebidensya ng magkabilang panig para sa huling 2 articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Layo nitong gawing simple at mas nauunawaan ang mga legal na issue para sa mas mabilis at maayos na takbo ng paglilitis. Bukod dito, target din ni Attorney Bantog Jr. na mailabas ang pre-trial order bago mag-June 25. Inamin ng opisyal na medyo gipit ang kanilang schedule dahil kailangang pang ihanda at ipasuri sa presiding officer ang kautusan bago ito formal na ipamahagi sa mga partido o parties involved. Malaking hamon din aniya ang magiging takbo ng oras dahil tiyak na magsasabay ang impeachment trial at ang pagbubukas ng panibagong sesyon ng 20th Congress sa Hulyo. Sa kabila nito, tiniyak ng Clerk of Court ng Impeachment Court na masusunod pa rin ang orihinal na impeachment calendar na napagkasunduan ng mga miyembro ng Korte noong nakaraang buwan. Kaugnay nito, bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itatakda ang trial days tuwing Lunes, Martes at Miyerkules simula alas 2 ng hapon. Habang ilalaan naman ang araw ng Huwebes at Biyernes para sa mga ihahaing mosyon at iba pang housekeeping matters ng impeachment court. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Magpapatupad ang Philippine National Police ng seguridad at koordinasyon para sa nakatakdang White Ribbon Movement Rally sa EDSA People Power Monument sa June 28. Ito yung upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan, gayon din ang kaligtasan ng mga kalahok at ng publiko. Kaya naman, inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang National Capital Region Police Office at mga regional office na magsagawa ng masusing pagsusuri sa mga posibleng banta sa seguridad sa paligid ng EDSA People Power Monument at mga kalapit na mahalagang infrastruktura. Binilinan nito ang lahat ng operational units na ipatupad ang polisiya na maximum tolerance. Nananawagan ng mga religious at civil society groups na pinangungunahan naman ng Interreligious Leaders Council for National Transformation o IRCNT para sa isang pambansang marcha upang isulong ang mga reformang elektoral, mas matibay na pananagutan sa pamahalaan at mas maigting na aksyon laban sa korupsyon at mga political dynasty. Inaasang dadalo sa pagtitipon ang mga kalahok mula naman sa mga faith-based organization at iba't ibang grupo ng civil society. Hataw Balita ngayon! Isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang isang panukalang batas na magpapatupad ng no work, no pay sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan na uma-absent ng walang sapat na dahilan. Sa ilalim ng panukala, sakop ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mambabatas, kalihim ng gabinete at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Layunin nito na ipareho ang patakaran sa mga pagitan ng mga karaniwang empleyado at mga opisyal pagdating sa pagtanggap ng sahod kapag hindi pumapasok sa trabaho. Nais din ni Senator Tulfo na alisan ng mga allowance ang mga opisyal na patuloy na uma-absent ng walang maayos na leave o pahintulot. Binigyan din ng senador na dapat pantay ang pananagutan sa serbisyo publiko anuman ang posisyon sa pamahalaan. Hataw Balita ngayon! Isa sa ilalim na ng Bureau of Internal Revenue, BIR, sa public auction ang 4 na luxury vehicles na nasamsam sa St. Gerard Construction sa susunod na Lunes, June 29. Kabilang sa mga sasakyang i-auction ang iba't ibang modelo ng Mercedes-Benz at Land Rover na may
Pinagsamang halaga ang tinatayang aabot naman sa 26.14 million pesos. Ayon sa BIR, layunin ng hakbang na ma-convert sa koleksyon ng pamahalaan ang mga nasamsam na mga ari-arian at mabawi ang mga hindi nabayarang buwis. Maaaring inspeksyonin ng mga interesadong bidder ang mga sasakyan sa June 23 sa motor pool ng BIR National Office sa Diliman, Quezon City. Gaganapin ang public auction mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa BIR National Office sa Quezon City. Hataw Balita ngayon. Patuloy na hinahamon ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard na ilang araw nang namamalagi sa kargatang sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa kanluran ng Luzon. Ayon sa PCG, hindi tumutugon ang China Coast Guard Vessel 5304 sa mga radio challenge ng mga otoridad ng Pilipinas. Si Ryan Lacanlale, humahataw. Idineploy na ng Philippine Coast Guard ang BRP Malabrigo o MRRV 4402 noong Sabado, June 20, upang hamunin at paalisin ang Chinese Coast Guard Vessel 5304 na namataan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ilang beses nang nagsagawa ng radio challenge ang BRP Malabrigo laban sa naturang barko ng China. Ngunit ayon sa PCG, hindi ito tumutugon sa alinman sa mga tawag ng mga otoridad ng Pilipinas. China Coast Guard Vessel 5304. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Malabrigo, MRRV 440. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 34 nautical miles from West Santa Cruz Point. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 of which I am one. We do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist while conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to higher authorities. Over. Sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight linggo ng umaga, namataan ang PCG aircraft na nasa humigit kumulang 45.5 nautical miles kanluran ng iba Zambales ang CCG 5304. Lumalabas din sa monitoring ng Coast Guard na mula pa noong June 16 ay umiikot na ang barko sa pagitan ng 27 hanggang 45 nautical miles sa kanlurang bahagi ng Luzon. Naitala ang pinakamalapit nitong distansya sa baybayin ng Burgos, Ilocos Sur sa layong 27.29 nautical miles. Habang umabot rin ito sa may Capones Island o ang pinakatimog nitong ruta. Ayon sa PCG, nagpapakita ang galaw ng barko ng posibleng pagpapatrolya sa hangganan ng mga lugar na inaangkin ng China sa West Philippine Sea sa ilalim ng tinatawag na 9-dash line at 10-dash line. Gayunman, binigyang diin ng Coast Guard na matagal nang pinawalang bisa ng 2016 Arbitral Award ang naturang mga pag-aangkin. Nanindigan naman ng PCG na ipagpapatuloy nito ang mga legal na pagpapatrolya at presensya sa loob ng maritime zones ng bansa upang maprotektahan ang karapatan ng Pilipinas at ng mga Pilipinong mangingisda. Kasabay nito, tiniyak ng Philippine Coast Guard ang pagpapatuloy ng kanilang Transparency Initiative laban sa mga iligal at agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Binigyan ng hanggang ngayong araw ng National Bureau of Investigation para sumipot sa kanilang tanggapan si resigned Ateneo Blue Eagle coach Thomas Anthony Tab Baldwin para sa kanilang isinasagawang investigasyon sa pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adile. Samantala, isinasa pinal na ng Ateneo de Manila University ang repatriation ng labi ni Divine Adile pabalik sa bansang Nigeria. Si Benedict Samson, humahataw. Pinagbigyan ng National Bureau of Investigation ng hiling na reschedule appearance ni resigned Ateneo Blue Eagles basketball coach Thomas Anthony Tab Baldwin
Sa naunang patawag ng NBI, noong Biyernes sana ang schedule nito para tumugon sa kanilang sabpina. Pero may kasabay din na patawag ang PNP Criminal Investigation and Detection Group kaya't hindi nakarating si Coach Tab. Ngayong Lunes, inaasahan na tutugon na sa kanilang sabpina si Baldwin. Bukod dito, hindi pa rin nagpapakita sa kanilang tanggapan ng assistant coach na si Reynaldo Jacinto Jr. para mahingan sana ng salaysay kaugnay ng drowning incident ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Noong nakaraang linggo, tumugon na sa patawag ng NBI ang nasa 22 basketball players ng Ateneo Basketball Team. Nakapagbigay na rin ng kanilang salaysay sa NBI Homicide Division ng team manager na si Christopher Epo Kimpo at assistant coaches na sina Sandro Soriano at Dean Castaño. Samantala, isinasapilal na ng Ateneo de Manila University ang repatriation sa labi ni Divine Adili para maiuwi ito sa bansang Nigeria kung saan siya ililibing batay na rin sa kahilingan ng kanyang pamilya. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng universidad na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa kaanak ni Divine habang wala pang eksaktong petsa kung kailan ito dadalhin sa Nigeria. Sinabi rin ng Ateneo na naghahanda na rin ang dalawang kinatawan ng universidad na sasama sa paghatid sa labi ni Divine pabalik sa kanilang bansa. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Regional News. Ipinakita ni Public Works Secretary Vince Dizon kay Naga City Mayor Leni Robredo ang makabagong disenyo ng isang pangunahing lansangan sa lungsod. Samantala, sinabi rin ng kalihim na mas maagang natapos ang unang bahagi ng rehabilitasyon ng Calbiga Bridge sa Samar. May hataw na balita si Asher Cadapan Jr. Iprinisinta ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kay Naga City Mayor Leni Robredo ang plano para sa makabagong disenyo ng Mount Villanueva Avenue na layong gawing mas convenient ang pagbiyahe para sa mga commuter at pedestrian. Batay sa bagong plano, gagawin ng mas maaliwalas ang Mount Villanueva Avenue kung saan mayroon itong mas malawak na sidewalk, bike lanes at public utility vehicles o PUV stops. Ayon pa kay Secretary Dizon, mayroon din itong underground cabling at iba pang pedestrian-friendly features. Bukod sa Mount Villanueva Avenue, binisita rin ng kalihim ang Mabolo Almeda Bypass Road sa Naga City na halos 5 taon nang nakatenga. Inaasahan ng opisyal na matatapos na rin ito sa first quarter ng 2027 para mapakinabangan ng mga commuter na papunta ng Visayas at Mindanao. Samantala, natapos ng 2 buwang mas maaga sa original na schedule ang Phase 1 ng rehabilitasyon at pagpapatibay sa Calbiga Bridge sa Samar. Itinaas ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 15 tonelada ang load capacity ng tulay. Bunsod nito, maaari nang makadaan sa Calbiga Bridge ang mas mabibigat na sasakyan. Pinapayagan na din ang pagdaan sa tulay ng mga sasakyang may bigat na hanggang 30 tons sa pamamagitan ng one-way traffic scheme mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Layo nitong tiyaking ligtas at tuloy-tuloy ang paglalakbay ng mga motorista at pagbiyahe ng mga kalakal sa rehiyon. Tiniyak naman ni Secretary Dizon na magpapatuloy ang konstruksyon para sa natitirang rehabilitation works ng Calbiga Bridge. Ito ay upang higit pang mapatibay ang tulay at matiyak ang pangmatagalang kaligtasan ng mga gumagamit nito. Asher Cadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Inaanyayahan naman ang lahat ng mga kababayan natin sa Cagayan Province na naghahanap ng trabaho sa idaraos na job fair ng Public Employment Service Office o PESO bukas, araw ng Martes, June 23. Idaraos ang job fair sa Commissary Hall, Capitol Compound sa Tuguegarao City. Makikilahok sa job fair ang mga local at overseas employers na handang tumanggap ng mga aplikante. Para sa kompletong listahan ng mga trabaho at posisyon na pwedeng applyan, maaaring i-check ang Facebook page ng Cagayan Public Information Office. Hataw Balita ngayon! Magpapatupad ng dagdag singil sa entrance fee ang pamosong Botanical Garden sa Baguio City na magsisimula sa July 1, 2026. Ayon sa Baguio City LGU, ito'y alinsunod sa City Ordinance No. 18 Series of 2016, Section 33,
kung saan nakasaad na magkakaroon ng 10% increase sa bayad sa entrance fee sa Botanical Garden sa loob ng kada 3 taon. Dahil sa ordinansa, magiging 55 pesos na ang bayad ng adult Baguio residents para sa entrance sa Botanical Garden mula sa kasalukuyang 50 pesos, habang 27 pesos and 50 centavos naman sa mga batang may edad 13 pataas. Gayon din sa mga senior citizen at PWD. Samantala, libre namang makakapasok ang mga batang edad 12 taon pababa. Para naman sa mga turistang dadayo sa Baguio, magiging 110 pesos na ang bayad sa entrance fee para sa lahat ng adult at children 13 years old and above. 27 pesos and 50 centavos kung 12 years old pababa at may 20% discount naman kung senior citizen at PWD. Sa kabila ng pagdedeklara ng pag-asa ng panahon ng tag-ulan, nananatiling madalang ang nararanasan mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Kaya naman, nananatiling mababa ang level ng tubig sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila at iba pang karatig na mga lugar. Gayun din ang irigasyon sa mga sakahan sa Central Luzon. At para pag-usapan po ang tungkol sa bagay na yan, makakausap natin ngayong umaga si National Water Resources Board o MWRB Executive Director Sebilio David Jr. Magandang umaga po, Director David, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo lahat at sa ating mga kababayan po at hindi tagapakinig. Opo, Director, kumusta po yung monitoring natin sa water level ng Angat Dam? Ito po ba ay malapit ng umabot sa critical level na 160 meters? Po, sa ngayon po ay ang level po ng Angat Dam ay nasa 165 meters po, no. So ito po ay bababa, no. Ng mga 15 meters dun sa minimum operating level. At sabi nga po, no, at malapit na rin po, no, doon sa mga 5 meters po ang layo doon sa 160 meters na siya naman po nating binabantayan. Kasi nga po, sa kasalukuyan po ay binibigyan natin ng prioridad yung water supply, no, para sa Metro Manila. At so kasi nating mabigyan ng kasiguruhan, no, yung supply ng tubig para sa kababayan po natin dito sa Metro Manila. Kaya sa kasalukuyan po, ay patuloy po yung pagmamonitor po natin at dahil patuloy pa rin pong bumababa, no, itong level ng Angat Dam at maasa po tayo, no, itong sa mga susunod na araw base naman po sa pag-asa may mga pag-ulan na posibleng mangyari ay masa po sana tayo ito po ay makarating, no, doon sa watershed Angat Dam para naman po ma-recharge siya at maiwasan natin, no, yung patuloy na pagbaba nitong level ng Angat Dam. Opo, Director, ito yung sabihin itong kahit may mga nararanasan tayong pag-ulan ngayon o thunderstorm, ito po ba hindi nakakatulong ngayon para mapataas yung water level ng Angat? Kasi sabi niyo po, tama po ba tuloy-tuloy yung pagbaba ng tubig sa Angat Dam? Tama po yun, no? So sa kasalukuyan po ay wala pa kong direktang contribution itong mga pag-ulan na nararanasan natin dito sa Metro Manila dahil hindi nga po ito nakakaabot, no, doon sa may mga kabundukan kung saan po naroon yung mga dams natin, particular po itong Angat Dam. Ganun pa man, ay itong mga pag-ulan ay nakakatulong din po kasi nababawasan po yung mainit na panahon at pagkaganon po kasi medyo nababawasan din yung demand, no, sa pangailangan sa tubig ng kababayan po natin. Pero ganun pa man ay hindi pa rin po siya, no, ganun ka-direktang nakakatulong, no, sa pagtaas po ng level ng Angat Dam. Yung kung pagbabatayan po natin yung datos nung nakaraang taon kumpara sa ngayon, yung regular na pagbawas ng tubig sa Angat Dam kada araw, masasabi niyo po ba na halos parehas lang nung nakaraang taon o mas mabilis yung pagbaba ng tubig ngayon dahil sa may umiiral na El Nino?
Sa ngayon po ay yung pagbaba po ng dam ay dahil sa ngayon po kasi mga pag-ulan mababa po sa normal na mga pag-ulan ang nararanasan po natin. Ito po ay sa tingin po natin dulot na rin ito na yung summer season andyan pa rin po ito po yung sinasabi nating nasa dulong parte tayo ng summer season na medyo mababa po yung mga pag-ulan at ayon na rin po sa pag-asa yung posibleng andito na rin may advisory na po ng El Nino, pero sa tingin po natin ang El Nino pinaghahandaan po natin yung posibleng mag full-blown effect po niya ng bago magtapos ang taon hanggang sa susunod na taon. Kaya sa ngayon po, ayon naman po sa pag-asa ay may inaasahan pa rin mga pag-ulan dito mga susunod na mga linggo po siguro, mga susunod na araw. Pero ganun pa man, base na rin po sa mga datos natin, itong pagbaba niya ay kagaya rin po ng mga previous years na halos mga 0.3 hanggang 0.5 meters po ang baba niya. Pero sa ngayon po, medyo mataas ng konti dahil nga po pag mababa po kasi ang level ng hanggat dam, tumataas na, medyo mataas na rin po yung level ng pagbaba ng dam natin. Kasi nga po, medyo mas makitid po ang storage ng dam sa may pagka bumababa po siya. Ayun. Kasi kung tutuusin, dito sa Metro Manila po, lakas ng ulan, nagbabaha agad eh. Pero diyan pala sa lugar kung saan nandun yung ating dam, hindi umaabot yung ulan. Ano po ang nakikinad yung senaryo sakaling posibleng bumaba po ba sa 160 meters na may tuturing na critical na ang water level ng Angat Dam kung magtutuloy-tuloy itong ganitong kalaki, 0.4, 0.3 meters na bawas kada araw? Tama po yun, kasi kung pagbabasihan po natin yung mga datos natin, yung pong mga panahon ng El Nino, na mga yung 2010, 2019, bumaba po ng 157, o 157 meters, So yung level po ng Angat Dam, yung 2014 mga 163 meters po ang binaba niya, Kaya po nakaranas na rin po ng mga pagbaba na mas mababa po sa critical level na 160 meters. Ganun pa man po, sabi nga ho natin, itong mga pag-ulan na nararanasan natin ay mas maganda pong pwede ring ipunin ito ng kababayan po natin, yung pong tinatawag natin na rainwater harvesting para naman po magamit natin sa mga non-essential na mga pangailangan natin sa tubig sa kabahayan na hindi naman nangangailangan ng treated water. So, tayo po sa ngayon, ang pinapanawagan po natin habang minamanage po natin yung mga limitadong supply ngayon dahil nga rin po itong sa panahon na mababa yung mga dams, ay gusto nating manawagan din sa kababayan po natin na bukod po sa supply, pwede rin po tayong makatulong sa pamamagitan ng mga parang mga water conservation po sa mga kabahayan, kagaya po ng pagre-recycle at pagsasaayos ng mga tagas sa mga kabahayan po natin para naman po yung pagka nagkakaroon po ng conservation may natitipid po tayong tubig na pwede natin magamit sa mga susunod na mga araw po. Ayan, tama po yun. Maganda yung sinabi niyo po, Director. Yung lalo siguro dito sa mga taga Maynila dahil dito madalas malakas ang ulan eh. Pwedeng mag-invest sa mga drum, basta may pangtakip lang, sahurin yung mga ulan para makatipid sa tubig. Pero Director, kung sakali po ba na umabot sa ganong level, may possibility yung pagbabawas ng allocation ng water supply sa Maynilad at Manila Water pag pumalo tayo ng 160 meters or below pa sa Angat Dam water level? Apo, kasama po yun. Kasama po yung pag-adjust ng alokasyon ng NWSS at mga konsesyonaryo sa tubig na nanggagaling po sa Angat Dam. Ganun pa man, bukod po naman kasi doon sa Angat, sa ngayon ay
nire-ready po natin, no, inahanda po natin, no, yung mga additional na mga pasilidad, no, para po makatulong, no, na makapagkunan ng karagdagang tubig. Sa ngayon po, NWRB ay nagkakaroon po ng parang inspection at assessment ng mga deep wells, no, ng NWSS at mga konsesyonaryo, no, para po magbigyan ng kasiguruhan na ready po ang mga ito, no, kung sakaling kakailanganin po, no, kasi sabi nga ho natin, kung magkakaroon man ng adjustment or pagbabawas ng alokasyon, ay gusto ho sana natin mas ay reliable pa rin yung supply natin para sa kababayan po natin. Kaya naghahanap po tayo o hinahanda po natin yung mga pasilidad na pwede mapagkunan ng karagdagang tubig. Kagaya po ng mga deep wells at ito po mga water treatment facilities dito po sa Laguna Lake at iba pong water treatment facilities dito po sa Parañaque, Marikina at Cavite, no. Sa kasalukuyan ay nagkakaroon po natin ay ng mga accounting kung gaano po kalaki ang posible nating magamit dito at mabigyan ng kasiguruhan na makapag-produce po sila, no, yung mga parang full capacity nila para naman po makatulong kung sakali po magkaroon ng adjustment o pagbabawas ng alokasyon na nanggagaling po sa Angat Dam. Ayun. Sa ibang bagay naman po, Director, yung nabanggit nyo kanina kasi before the end of this year is yung possible yung full-blown El Nino, sabi ng Pag-asa. Pero pagka ganitong panahon din po, di ba pagka amihan season na, doon naman pumapasok o nagla-landfall yung mga bagyo. Usapang bagyo naman po, ilang bagyo ang kailangan para kung dadaan dito sa lugar kung saan nandun yung Angat Dam, yung para mapunan naman yung tubig kung sakaling bumaba tayo ng 160 below meters sa Angat Dam, mga ilang bagyo po ang makadadaan bago mapuno ito? Depende po, ang mga bagyo po kasi depende rin po kung gaano karaming ulan, no, ang dala, no, ng mga bagyo. Pero sa tingin po natin sa kasalukuyan ay siguro po mga 2 no, hanggang 3 bagyo na direktang tatama mo, no, doon sa mga watershed na mga dams po natin para makarecover po sila, no, at makapaghanda naman doon sa pagdating nitong sinasabing ng full-blown El Nino na posible pong umabot, no, hanggang sa susunod na taon. Ayun. Recently po nagdeklara ng state of emergency yung Puerto Galera sa Oriental Mindoro dahil sa kakulangan ng water supply. Ito po ba nakikita natin na posible rin na mangyari sa ating lugar dito sa mga areas na dependent o maasa sa Angat Dam? Sa ngayon po ay yan po naman ang ginagawa natin ng pakikipag-ugnayan sa WSS, no, para po mas mabigyan ng kasiguruhan at sabi nga ho natin yung mga dams po natin ay nagre-recover po yan dahil nga pa sa pag-ulan. At ganun pa man, kailangan din po nating mapaghandaan kung ano po yung mga possible na pwedeng makatulong, no. Ito pong hanggang bago magtapos ng taon o hanggang early next year ay sa kasalukuyan po ay kinukompleto na po itong Upper Wawa Dam tsaka po yung East Bay Water Treatment Facilities dyan po sa Laguna Lake, no, na sa tingin po natin ay maging operational po sa bago magtapos ang taon hanggang early next year. Kaya kung sakali po, no, yung pumasok itong full effect ng El Nino ay meron na pong mga posibleng makatulong, no, na mga bagong pasilidad, no, na makapagpadagdag po ng supply ng tubig natin bukod po sa Angat Dam. So ito po yung mga kasalukuyang proyekto na sa tingin po natin ay malaki ang may tutulong, no. Ganun pa man, habang inantabayan na po natin itong mga projects na to, ay mas maganda po siguro, no, para sa mga kababayan po natin, mas maganda po ay paigtingin natin, no, yung pagiging mas responsable po, no, sa paggamit ng tubig at pag-recycle, lalo po kung hindi naman po talaga kailangan, no, ng mga non-essential na paggamit ng tubig kagaya po ng mga
paglilinis ng kotse, kung di naman po siguro masyadong madumi, ay wag i-delay lang ho muna. At yung pong mga pagpa-flush po ng mga CR natin, kung maaari po ay pwedeng gamitin tubig ulan or yung mga recycled water po. Opo, Director, nabanggit niyo yung mga proyekto na ito, pasilidad na target matapos bago matapos yung taon. Sakto ito kung sakali umepekto yung full-blown El Nino. Meron po ba kayong study kung gaano karaming mga bahay o residente ang kaya na itong serbisyuhan pagkasakali na ito po umabot? Sa ngayon po, ito wala pa yung detalya po nito, pero ang total po kasi niyan, mga 400 million liter, mahigit 400 million liters per day. So kung ito ikukumpara po natin sa kasalukuyang paggamit po natin at pangailangan, kulang-kulang po siguro ng mga 10% yan ng katumbas po ng kasalukuyang gamit po natin na nanggagaling po sa mga Angat Dam at iba-ibang mga nag-ooperate po ng mga water treatment facilities. Okay, maraming salamat po, and WRB Executive Director Sebilio David Jr. Maraming salamat po. Maraming salamat din po at magandang umaga. Market Price Watch. Okay, matapos natin mapakinggan nag-usapang tubig, this time naman, alamin natin ang latest na presyo ng mga bilihin. Yan po ay hatid sa atin ni Mike Samson live. Live report. Good morning, Mikey! Saan palengke kayo dumayo this morning? At, kumusta ang pag-iikot nyo dyan, Mikey? Good morning, Ma'am Annie! At isang Monday morning na punong-puno din ng good vibes ang bati natin sa ating mga kasangbahay. At nandito tayo ngayon sa Blooming Street Market para muli ay mag-update ng prices ng ating mga pangunahing bilihin, kagaya na lamang ng isda, gulay at karne sa ating mga kasangbahay. At sa atin nga pong pag-ikot-ikot dito sa Blooming Street Market ay napag-aalaman po natin na mayroong bahagyang pagtaas ng presyo, partikular na sa gulay at sa isda. At isang nakikitang dahilan umano ng mga vendor kaya nagtaas ang presyo ng mga ito ay yung kakulangan sa supply dahil na nga rin po sa ating panahon. At sa ating pong pag-ikot-ikot, baka naman gusto na ng ating mga kasangbahay na ilista ang mga presyo ng mga bilihin. Narito po ang mga presyo ng bilihin dito sa Blooming Street Market. Para po sa mga isda, ang tilapia po ay nagkakahalaga ng 100 ang bawat kilo. Ang bangus naman ay nasa 180 ang kilo. Ang galunggong, ang 1 kilo niyan ay nasa 260. Ang pampano naman ay nasa 430 per kilo. Ang dalagang bukid ay nasa 360 per kilo. At ang dilis ay nasa 160 ang 1 kilo. Pagdating naman sa mga gulay, ang carrots po ang bawat kilo. Ang kamatis ay nasa 2 to 70 pesos per kilo. Ang repolyo ay naglalag naman sa 80 to 100 pesos per kilo. Ang sayote ay nasa 60 pesos ang kada kilo. Ang Baguio beans ay nasa 140 pesos per kilo. Ang talong ay nasa 60 to 80 pesos. Ang ampalaya naman ay nasa 100 pesos per kilo. Ang sibuyas ay nasa 100 din ang bawat kilo. At naman, bawat tali niyan ay 30 pesos. Ang okra ay 10 piso ang bawat tali. At ang kangkong naman ay 20 pesos ang isang tali. Para naman po sa baboy, ang pata po ay nagkakahalaga ng 230 pesos ang 1 kilo. Ang pork asim at pork pige ay parehong nagkakahalaga ng 250 pesos. Ang pork chop po ay nasa 270 pesos. Ang liempo ay naglalaro naman sa 280 to 290 pesos per kilo. Ang giniling ay nasa 220 pesos per kilo. Sa manok naman po tayo, ang paa ng manok ay nasa 190 pesos ang 1 kilo. Ang wings ay 200 pesos naman. Ang quarter legs ay 190 pesos at ang whole dressed chicken ay 190 pesos per kilo. Yan po ang presyo ng mga bilihin dito sa Blooming Street Market. At muli nais po nating pasalamatan ang Jocelyn Vegetable Stall at si Brad Alvin de la Cruz. Gayon na rin kay si Simin Dacional, ang atin pong market coordinator, at ang mga marshals and mothers po from Blooming Street.
At ang lahat po, ang admin, security, at lahat ng masisipag na vendors dito po sa Blumentritt Market, Manila. Muli ako po si Mikey Samson. Balik po muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Mikey Samson. Mula po dyan sa Blumentritt Market, Manila. Siyempre kasama ang ating Market Watch team. Nariyan si Jose Banyas, kasama si Judren at si Bernie. Maraming salamat po at magandang umaga. Weather News. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, June 22, 2026. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, narito ang ating update sa binabantayang bagyo, si Bagyong Francisco. Bahagyang lumakas ang bagyo o Typhoon Francisco habang ito'y nasa Philippine Sea. Ngayon, ang lakas ng hangin malapit sa gitna ng bagyo ay nasa 140 kilometers at samantala itong pagbugso ng hangin ay umaabot sa 170 kilometers per hour. Kaninang alas 4 ng madaling araw, huli namataan ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa more than 700 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Nasaan pa rin natin itong Bagyong Francisco ay makikita itong southwest monsoon ay naapektuhan ang malaking bahagi ng ating bansa, lalo-lalo na itong Palawan, Visayas at Mindanao. Kaya sa mga kababayan po natin sa Palawan, Visayas at Mindanao, makakaranas po ng maulap na kalangitan at may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Itong mga pag-ulan dulot ng habagat ay concentrated dito sa kalurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, tulad ng Palawan, Mindoro Provinces, Negros Islands Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Orm. At yun namang low pressure area, nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility at napakalayo sa ating bansa. Kaya sa mga oras ito, hindi po natin inaasahan na makaka-apekto sa ating lagay na panahon ngayong araw. Sa lukuyan itong low pressure area ay nasa layong more than 2,800 kilometers silangan ng Luzon. At itong low pressure ay inaasahan natin kilos pa-recurve patungo sa Japan. At ito naman yung track o forecast track ng Bagyong Francisco. Naasahan pa rin natin ito yung mag-recurve bago itong lumabas ang ating Philippine Area of Responsibility. Inyo papansin na ito'y mananatili sa kategoryang typhoon bago ito lumabas ng R. Sa araw ng Martes at Miyerkules, June 23, 24, itong sentro ng bagyo ay inaasahang nasa pinakamalapit na distansya sa extreme northern Luzon, around 200 to 300 kilometers silangan ng Batanes. Kaya, nagtaas na po tayo ng wind signal number 1. Sabihin nito, itong epekto ng bagyo ay maranasan within 36 hours. Ang epekto nito kapag nasa ilalim tayo ng wind signal number 1 ay pagbukso ng malalakas na hangin at may mga malalakas na pag-ulan. At yung nakikita, ang mga lugar na sa ilalim ng wind signal number 1 ay sa Batanes, northern portion ng Cagayan, kasama ang eastern portion ng Babuyan Island. At dahil pa rin sa bagyo, sa araw ng Martes at Miyerkules, June 23 at June 24, inaasahan na makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa sa Cagayan at sa Batanes. At dahil pa rin sa habagat o southwest monsoon, inaasahan pa rin natin ang malakas na hangin sa La Union, Pangasinan, Calabarzon, Romblon, Masbate, sa malaking bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Cabiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Bukas, araw ng Martes, inaasahan pa rin na pagbukso ng malakas na hangin sa Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental.
Sa Miyerkules, June 24, inaasam pa rin natin ang pagbugso ng malakas na hangin sa malaking bahagi o sa halos buong Luzon, buong Visayas, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw nating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Lulusot na sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 12 ang PNP Responders matapos nilang manalo sa do-or-die match kontra sa Senate Defenders nitong linggo. Pareho namang pasok pa rin sa second round eliminations ang Judiciary Mages at DNR Lawin Patrollers matapos ang dikit nilang laban. Si JP Nunez humahataw. Kumpleto na ang 8 mga kupunan na papasok sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 12 matapos lumusot ng PNP Responders, Judiciary Mages at DENR Lawin Patrollers sa kanilang last playdate matches kahapon June 21. Sa doubleheader match sa Paco Arena sa Maynila, unang nagbakbakan sa hardcourt ang PNP Responders at Senate Defenders. Parehong porsigido ang dalawang kupunan upang hindi malaglag sa standing. Sa first quarter, naunahan pang magpaputok ng score ng Senate Defenders sa kanilang 8-0 run hanggang sa nakuha ng PNP Responders ang momentum para mag-iwan ng advantage sa pagtatapos ng first quarter sa score na 10-9. Lalo pang nakuha ng PNP Responders ang kanilang momentum kung saan sa third quarter ay naitala nila ang double-digit lead. Sa bungad ng fourth quarter, naibaba ng Senate Defenders sa 2 puntos ang kailangan nilang habulin, 38-40. Pero ang PNP Responders hindi na pinagbigyan pa ang Senate Defenders at lalo lang pinalobo ang kanilang score para sungkitin ang kanilang pwesto para lumusot sa second round eliminations. As the buzzer sounded, nag-iwan ng 13-point victory ang PNP Responders sa final score na 67-54. Best player of the game si Police Staff Sergeant Anton Tolentino na umambag ng 20 points. Sabi ng coaches sa teammates ko, tumira lang ako eh. So, yun naman, tumatama naman kaya awa ng Diyos sa sumushoot. Sa second game, isang manipis na pagkapanalo ang nagawa ng Judiciary Mages kontra DENR Lawin Patrollers para lumusot sa second round. Mula first quarter hanggang fourth quarter, dikit na scoring ang ginagawa ng dalawang koponan kung saan ilang beses na nagkaroon ng lead changes. Sa fourth quarter, ilang beses ding nagkaroon ng deadlock dahil sa nail-biting efforts ng mga manlalaro para depensahan ang pwesto para sa standing. With last 2 minutes remaining, lamang ng 4 na puntos ang Judiciary Mages sa score na 75-71. Sa nalalabing mga segundo ng fourth quarter, ball possession ng DENR Lawin Patrollers. Sinubukan nilang lumikha ng isang play pero nauwi sa turnover sa pagputok ng shot clock. Ilang beses nag-commit ng foul ang DENR Lawin Patrollers, subalit naubusan lamang sila ng oras. Final score 75-74. Kahit natalo ang DENR Lawin Patrollers, pasok pa rin sila sa second round eliminations dahil sa win over the other format kung saan kahit pareha silang 2-3 ng NHA Home Masters ay sila pa rin ang mangunguna. Best player of the game si Ariel Capus sa kanyang double-double statistics, 10 points at 13 rebounds. Prepare talaga kami para sa DNR. So yung sistema ni Coach Gilbert, so sinunod lang namin. Saka hindi namin pinabayaan yung conditioning namin, saka yung sistema, inayos namin maayos.
Matapos ang mga aksyong bakbakan sa hardcourt, pasok na sa second round eliminations mula sa Group A ang undefeated na Ombudsman Graph Busters, ang PNP Responders, Comelec Vanguards at PhilHealth Health Insurers. Laglag ang Senate Defenders at DOJ Radiance. Habang sa Group B naman, pasok ang AFP Cavaliers, Judiciary Mages, Office of the President Bagong Pilipinas at DENR Lawin Patrollers. Laglag ang NHA Home Masters at GSIS Furies. Sa July 1, nakatakda ang unang triple-header match para sa second round eliminations. First game ang Comelec Vanguards at Judiciary Mages. Second game magtutuos ang DENR Lawin Patrollers at PNP Responders. At sa third game, ang Ombudsman Graph Busters at Office of the President Bagong Pilipinas. Matutunghayan din ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Win in sports, win for charity. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 27, versikulo 14 na nagsasabi, "Magantay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon." At yan po mga mahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-22 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po si Bernard Dalis. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo Labdandan 1350, at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Wala tayong oras na marbati. Joan Nano, thank you. Good morning. Ako po si Annie Rentoy at dito sa UNTV at UNTV, Radyo Labdandan 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.